Nako, heto na po mga kaubayan na Sunny Buwerso na. Aba, good news sa Cayetano at Korte Suprema. Sunny Buwerso na, winasak ang Gatchalian Black, BBM Boeing. Nako, yan po ang ating alamin mga kaubayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kaubayan, bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin itong si Erwin Tulfo mga kaubayan. Itong mga kabulastugang pinagsasasabi ni Erwin Tulfo mga karibin natin. Akala siguro ni Tulfo mga kaubayan, no, hindi na po natin maaalala yung kanyang mga ginagawa nung siya po ay congressman pa lamang. Ayan mga kaubayan, eto. Sabi po kasi dito ni Erwin Tulfo, pakinggan po natin to. Kung yun ang inyong gusto, na pagmumukha ninyo ay makita ng sambayanan ang pagmumudmud ng pondo ng taong bayan, bahiya naman po kayo dahil hindi nyo po pera yan, pera po ng taong bayan. Ayan mga kaubayan, mahiya naman kayo, hindi nyo pera yan. Pera yan ng taong bayan. Yang pinamumudmud ninyong pera. Sabi niya, hindi nyo pera yan. Pera yan ng taong bayan. Pero eto, may natawag natin dito mga karabin natin. Napakagulang mo talaga. At napakabobo mo rin, Erwin Tulfo. Ito, ipapakita po natin mga kaubayan na yung sinasabi niya ngayon ay ang tinutukoy niya yung sarili niya mismo. Ito po mga karibin natin, pasok ka. Kung kayo po ay naniniwala po sa aming magkakapatid na mga Tulfo na matulungin, ganon din po ang puso ng inyo pong mambabatas ang inyong speaker. Ito po mga nakikita po ninyo sa paligid ninyo, mga street lights, mga seawall, yung mga kalsada, yung mga barrier, lahat po yan ay pinondohan po ng Kongreso through the efforts po ng inyong congressman na aming speaker, Martin Romualdez. Ayan mga kaubayan, pinunduhan daw ng Kongreso na dinaan naman kay Speaker. Pusing galang yan mga kaubayan. Sinabi mo palang kanina na hindi ninyo pera yan. Pera yan ng taong bayan. Diba? Niloloko tayo ng hinayupak na ito mga kaubayan. Nako, paano na lang kaya kung walang social media? Sige nga, paano na lang kaya kung walang social media? Ganun lang nila kadali maluloko ang taong bayan, walang hiyang ito. Kanina kasasabi mo lang, kaya nung sabi niya kanina, dito yun hindi nyo pera yan. Tapos ngayon, pera na nila agad-agad, pera na ng House of Representatives at ni Romualdez. Hindi man lang sinabi na galing din ito sa inyo. Huwag nyo kaming pasalamatan. Pasalamatan nyo ang inyong mga sarili dahil kung hindi dahil sa inyong taong bayan, wala tayong ganitong pera. Wala tayong ganitong pera na magagamit sa mga proyekto, sa pang-aayuda. Diba? Ay nako, nakakagigil na gusto kong pisain nitong si Tulfo. Grabe po ang pagsisinungaling nito. Ay nako, dyan sila magaling mga kaubayan. Anyway, ano po ang masasabi niyo dyan? Just comment down below mga karibin natin. At eto, pasadahan din po natin to mga kaubayan. Eto po, sabi po dito mga kaubayan, ayan si Remulla. Yan, si Remulla, si Chis Escudero at si Joel Villanueva. Ito po kasi ang post ni Attorney Rowena Aguanzon mga kababayan. Ligtas na kayo kay Jesus. Ayan na, ligtas na daw mga kababayan si Escudero at itong si Villanueva kay Jesus. Aba, sinong Jesus kaya ito mga kababayan? Ito pala. Jesus Crispin Remulla kay Ombudsman Boeing Remulla. Ayan, sa bagay, no? Eto, whether we like it or not, mga kababayan, nangyayari na po ang inaasahan natin na yung mga kaso po nila ay bigla na lang madidismiss, no? Mga kababayan. Tingnan nyo si Escudero, di ba? Si Escudero, hindi pa nag-iisang linggo, 3 agad ang nalagas sa kanyang mga kaso. So, anong ibig sabihin nito mga kababayan? No?
pinagloloko-loko-loko-loko. Mga loko-loko kayo. Oo, pinagloloko-loko ninyo ang taong bayan. Diba? Hindi po ito about principle, no? Hindi po mga prinsipyo ang pinag-uusapan dito. Ito po ay kaligtasan nyo kay Jesus. Diba? Kay ligtas na kayo kay Jesus. Jesus Crispin Remulla. Aray ko po. Ito po mga kabayan ang naging komento ng ating mga kabayan patungkol dyan. Sabi po dito Gerald, ligtas kayo kay Remulla pero sa mata ng Diyos, hindi kayo ligtas. Correct, palakpakan po natin to. Sabi naman po dito ni Ken, trilyones na ninakaw nila, absuelto agad. Iba talaga si Jesus. Tuta Remulla, may 2 years pa kayong mga buhaya kayo. Correct, di ba? Sabi naman po dito ni Love, hashtag Jesus Crispin Remulla is Lord. Case dismissed without execution. Bravo. Ayan mga kababayan, ano po ang masasabi dyan? Just comment down below kasi eto, bago po natin i-play yung video mga kababayan, pasadahan din po natin to. Ito pong sinasabi dito ni ex-congressman Kiko Barsaga, ang matapang na ex-congressman. Ayan mga kababayan, pero para sa atin hindi man tayo taga Cavite, pero para sa atin isa pa rin itong congressman para sa ating mga puso mga kababayan. Palapakan po natin. Ito po ang sabi niya mga kababayan, nakuha ng flood control gang. Ayan, may gang pala ang Senado. Nakuha ng flood control gang ang Senado. Mukhang babaha na naman. Ayan, babaha na naman mga kababayan ng mga basorang pera. Ayan, sabi niya po dito sa last, Judas is Lord. Ayan mga kababayan. Sa bagay, no? Kasi hindi po mangyayari ang lahat ng ito kung wala pong naghudas Kaso may naghudas mga kababayan. Kaya ito, Judas is Lord mga kababayan. Nako, babaha na naman ba ng mga pera? Mali-malit ang pera. Ayun po yan. Dito kay ex-congressman Kiko Barsaga. At eto nga, sabi po ng ating mga kababayan, sabi po ni Jaymar, malalaking bonus daw, sir. Mga bonus ito, mga kababayan. Tulad po ng ginawa ni natatandaan niyo po ba yung sa PhilHealth? Baka ganun po ang mangyari, puro bonus na lang, di ba? Sabi po dito ni Jennifer, yehey, bili na tayo ng bangka, malamang hanggang liig ang baha. Correct? Diba? Napakagaling, napaka-rhyme ng Bumili na tayo ng bangka, malamang hanggang liig ang baha. Diba? Alright. Hanggang ganyan na lang kayo. Magaling sa patama, puro naman palpak, rally na ulit kayo. Sabi po ni Lloyda. Alam mo Lloyda, ginagawa po nila ang lahat, no? Pero nga, dahil sa sabi nga ni Senator Cayetano, no? Nasa kanila ang kapangyarihan, nasa atin ang katotohanan. Yan po ang lagi ning tatandaan, mga kababayan. Dahil hindi po talaga tayo magbawagi kung nasa kanila ang kapangyarihan. Pero, nasa atin naman po ang katotohanan. Ayan mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? Just comment down below. At eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok ka. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang breaking news, Senate President Alan Peter Cayetano lumusob na sa Korte Suprema at may malaking pasabog na siyang ikagigimbal sa kampo ng Gatchalian Block at sa palasyo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan. Ayon pa sa kumpirmadong balita na nakalap natin source online, may sorpresa pa. Balikod, kumpleto na ang 18 Marines, may dagdag pang mga testigo. Nagbigay ng panibagong pahayag si Attorney Levy Balikod kaugnay ng inaabangan na pagdinig tungkol sa issue ng flood control project. Ayon kay Balikod, inaasahan nilang magsisimula ang aktibidad alas 10 ng umaga, ngunit posibleng maantala ito
dahil sa isang hakbang na umano'y isinampa ni Senate President Alan Peter Cayetano sa Korte Suprema. Ang alam ko po sa imbitasyon nila ay alas 10 ng umaga, pero nabalitaan ko na maantala lang kasi mayroong ipinail si Senator Cayetano sa Supreme Court ngayon. Ani Balikod. Kasabay nito, sinabi rin niya na kumpleto na ang grupong tinutukoy na 18 Marines na inaasahang magsasalita kaugnay ng kanilang mga aligasyon. Hindi lamang iyon, ayon kay Balikod, ay may mga karagdagang mga individual pa umanong nakahandang lumantad. Kumpleto ng 18 Marines at saka may surprise pang mga kasamahan na dagdag. Dagdag pa niya, sa ngayon, hinihintay pa ng publiko ang mga susunod na development kung sino-sino ang mga bagong personalidad na maaaring humarap at magbigay ng kanilang mga pahayag sa mga susunod na araw. Purihin ang Panginoon sa pagkakataon na makausap kayo, diretso, walang filter, walang pag-e-edit ng ating mga sasabihin o gustong iparating. Mag-comment din po kayo or yung mga tanong, i-post nyo po para sa susunod nating pag-uusap ay pipilitin kong masagot din ang inyong mga katanungan. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Sa mahal natin mga OFW na parati natin sinasabing mga bayani, pero madalas hindi natin tinuturing na bayani. Sa mga nagsasabing sila ang bayani, pero pinagtatakpan ang katotohanan. At lalong-lalo na po sa mga kababayan natin na dadama na ang economic crisis na dulot ng mataas na presyo ng langis at ng mga problema sa ating ekonomiya. Today, I want to talk about and inform you about 4 newsworthy items, the Blue Ribbon Committee, its mission, at nasaan tayo ngayon. Pangalawa po, yung special session. Pangatlo po, yung final ng petition ng grupo sa Supreme Court. At yung 4 po, yung kung naka-martial law na po ba sa Senado or yung Senate lockdown na kahit ayaw nilang tawagin na ito'y isang lockdown. Kaya nga. So, let me start po with a story in the Bible that madalas ko tong pag-isipan, nakaka-encourage to sa akin at nag-e-encourage po sa iba. So, inaayos lang po yung phone ko, medyo mabigat. Ang tumatagilid po yung phone, hindi po tayo. Ayan. Laban lang po tayo. Okay. Correct, laban So, lang, laban. ito pong story na to ay alam ng napakaraming tao. Ito po yung story ng persistent widow. No? Persistent widow, meron po isang byuda, taas pa ng nakatagilid. So, may isa pong byuda, hindi po nakalagay sa Bible kung ano ang naging problema niya or what injustice she suffered. Pero ang nangyari po dito ay sinasabi na pinupuntahan niya po yung judge, pero hindi po siya binibigyan ng justice. So kung baga ho, sa salita natin ngayon, kinukulit niya po ang judge. Pupuntahan sa opisina, pupuntahan sa bahay, hanggang dumating po yung punto na ang sinabi po ng judge sa kanya is, hindi ako takot sa Diyos, hindi ako takot sa tao. So isipin niyo po, ang isang tao na magsabing wala siyang takot sa Diyos, wala siyang takot sa Diyos. Tapos sabihin niya, hindi rin siya takot sa tao, ibig sabihin po, or walang kinakatakutan na tao, meaning ganun siya kasiga. Pero bagaman ganun siya kasiga, ay pinakinggan niya po yung byuda, yung persistent widow, at tinanong niya, ano bang gusto mo? So sabi niya, hindi man siga man ako, wala akong kinakatakutan, pero sa kulit mo, ano bang gusto mo? At ang sabi po ng byuda, give me justice. And the Bible says, what more ang Panginoon na nagmamahal sa iyo? Hindi ka ba bibigyan ng justice kung parati kang nagdadasal, kung parati kang kumikilos, at hiningi ang hustisya? So yan mga kababayan, no, kung atin pong i-apply sa real world, no, yung sinasabi ngayon ni Senator Alan Cayetano, no, wag lang po tayong sumuko, no.
Huwag tayong sumuko, di porket nakuha nila yung Senate leadership ngayon, mga kababayan. At sila na naman po ang mamumuno, okay? Diyan po sa sinasagawang Blue Ribbon. Wala na tayong pag-asa. Ha? As long as meron pa pong naninindigan na mga tulad ni Senator Alan Cayetano, Senator Dante Marcoleta, yung Cayetano Black, di ba? Hanggat mayroon pong Cayetano Black, may pag-asa po tayo mga kabayan na mapanagot, no? Hindi man ngayon, nandyan pa si BP Sara, nandyan pa ang Duterte. No, kung hindi man ngayon, malamang pagdating po ng araw, di ba? Sa sobrang kulit ng mga Pilipino, ng taong bayan, mananagot din. Opo, mananagot din ang mga inayupak na ito. Alright? Ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below at syempre huwag mong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po mga kababayan.